Ngayon mga kapatid, kung loloobin po ng Panginoon, tatapusin na po natin ang Kapitulo 1 ng Aklat ng Revelation. At napag-aralan po natin so far kung bakit po naibigay ng Diyos ang pahayag po na ito kay Juan. Unang-una, para makita po ni Juan kung sino po si Kristo as the sovereign Lord of history, both past, present, and future. Bahagi na rin po dito ang Diyos Ama at ang banal na Espiritu na kung tawagin po in Revelation, ang 7 Espiritu ng Diyos. Bukod pa ho dito, natutunan po natin kung ano po ang magiging epekto ng pagbabalik ng ating Panginoon sa mga mananampalataya at pati na rin po sa mga hindi mananampalataya. Bilang first and last and Alpha and Omega, sa mga mananampalataya, ito po ay kaligtasan. Pero at the second coming of Christ, sa mga hindi mananampalataya, this is destruction. And lastly, we have come to learn last Friday that the reason why naibigay po ito ay para ho magbigay ng comfort and encouragement sa 7 simbahan para hindi po sila mag-compromise, hindi po manghina ang kanilang loob, at hindi po sila tumiwalag sa pananampalataya. Ngayon, ang ating pag-aaralan in a few moments, mga kapatid, is yung mga nakita ni Juan sa kanyang pangitain. Dahil kung natatandaan po natin, may narinig po si Juan na parang trumpeta. Now, yung ibig sabihin po ng trumpeta po na yan, of course, is not to be understood as literal. Kasi ang madalas po na binabanggit po dito tuwing may naririnig o may nakikita po si Juan, ay yung salitang parang. Narinig ko parang trumpeta. May nakita ko na parang leon. May nakita ko na parang ganito. And the reason why napaka-importante po ng salitang parang in the book of Revelation is because hindi po ma-describe nung author yung makita po niya 100% in description. Kundi nagbibigay po siya ng mga examples of how it looked like and how it sounded like in human terms. So ngayon, ang pag-aaralan po natin, kung lolobin po ng Diyos, ay mula po sa talatang 12 hanggang 20. And we can say that from Revelation chapter 1, beginning at verse 12, all the way through to verse 18, ang mga nakita po ni Juan po dito ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Or we can call it ang deskripsyon ng ating dakilang Kristo. Now, madalas ho natin nakikita yung mga pictures ng Last Supper na inilalagay po sa kusina. And then, naririnig ho natin, yan ang itsura ng ating Panginoong Hesukristo. Or minsan, may mga nakikita po tayo ng mga paintings na si Kristo po ay ganito ang kanyang itsura, mahaba ang buhok, tapos ang kanyang daliri ay nakapwesto po ng ganyan. Yan po daw ay si Kristo. And then may mga reliyon naman na kung tawagin po the Black Hebrew Israelites na ang ginigit po nila na si Jesus po daw ay itim. So ang mga Hudyo ay originally black. Pero sa Biblia, makikita po natin through means of apocalyptic visionary experience kung ano po yung nakita ni Juan patungkol po sa ating Panginoon. So simulan po natin dito sa talatang 12. Sabi po ng Biblia, nang marinig ko ito, referring to the voice like a trumpet, lumingon agad ako upang tignan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang 7 ilawang ginto. Now, as we are working through verses 12 to 18, we can divide yung mga nakita po ni Juan sa mga ilang bahagi. Unang-una, objects. Let's begin with objects. Ang unang nakita po ni Juan, according to verse 12, are 7 golden lampstands. Okay? Yan ang unang-una na nakita po ni Juan sa kanyang pangitain. Pagdating po dito sa talatang 13, sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. So let's pause here. We have objects and we have Christ.
Ayon po sa Biblia, si Christ po in verse 13 ay tinawag anak ng tao o parang anak ng tao. And then nabanggit po dito in verse 13, mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa at may gintong pamikis sa kanyang dibdib. O sa English, dressed in a robe reaching down to his feet with a golden sash around his chest. Now, another description of Christ is he has a robe down to the feet. Pangalawa, he has a golden sash or belt na kung tawagin din po minsan. Bukod pa ho dito, when you continue the description, in verse 14, ang buhok niya ay napakaputi, tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. So another description of Christ is that he has white hair. Oops. And then we also see that his eyes are flaming fire. Ngayon, as we continue the description, sabi po dito, verse 15, ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragasang tubig. So here, according to verse 15, feet, like, fine, glowing, brass. And lastly, dahil hindi na po magkasya, voice like many waters. Now, when you get mga kapatid in verses 17 to 18, this is more about yung sovereignty ng ating Panginoon. Pero I want us to pause here for a moment dahil ang nakikita po natin so far sa mga nakita po ni Juan just in the first few verses mula po sa talatang 12 hanggang 16 is that he sees objects. 7 golden lampstands. Pangalawa, we also know that he also saw Christ. Si Kristo, sabi po niya, ay parang tao, parang anak ng tao. And then ang itsura po daw ni Kristo is that meron po siyang robe down to the feet. Now, kapag nag-aaral po tayo ng salita po ng Diyos, lalo na pagdating po in the book of Revelation, kailangan po natin himayin maigi yung mga detalye na binibigay. Halimbawa, bakit hindi na lang po sinabi ni Juan, may nakita po siya kay Kristo na ang suot po niya ay robe? Bakit niya kailangan banggitin pa that robe ay umaabot po sa paa ng Panginoon? Pangatlo, nabanggit po niya yung kulay and as well yung belt na suot ng ating Panginoon. Puti ang buhok ng Panginoon. Nakita din po natin that ang kanyang paa ay hinalintulad po sa isang fine glowing brass na dinaan po sa fiery furnace. And lastly, we see that ang kanyang mata is like flaming fire at ang kanyang boses ay parang many waters. So, bakit po ganito ang nakita ni Juan bilang description that Christ discloses about Himself? Well, before we get to the description, ipagpatuloy po natin ang basa kasi look at the other objects na nabanggit po dito in verse 16. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya at lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakasilaw tulad ng araw
sa katanghaliang tapat. So here's another object. 7 stars. And then it mentions here, sharp sword out of his mouth. And lastly, face like a sun. So when you look at all the descriptions patungkol po sa ating Panginoon, dahil po ang estilo na pagkakasulat ng Revelation or genre of Revelation is considered to be apocalyptic prophecy, ano po ba ang nilalarawan ng mga bagay po na ito? Well, unang-una, we should not interpret yung nakita po ni Juan as physically literal. Okay? Uulitin ko ho. When John sees the description of Christ here in the vision, hindi po dapat i-interpret po ito as physically literal. Now, ang nilalarawan po niya may literal truth, it conveys a literal message, pero yung itsura po niya is not to be interpreted as literally in the physical realm. Bakit po? If we say na kailangan po i-interpret po ito physically in a literal sense, magkakaroon po tayo ng problema dahil yung sinasabi po na description po dito, may lumalabas po na espada sa bibig ng ating Panginoon. And it should not be interpreted as physically literal. So ngayon, dahil apocalyptic literature po nito, ano ho ang kanyang nilalarawan? Well, makikita ho natin mga kapatid that we're going to be touching a lot on Daniel. Babasahin po natin ang Isaiah, some parts of Ezekiel. Kaya sa ating pag-aaral po nitong gabi, we're gonna go back and forth, para makita ho natin what is going on. Ngayon, let's begin with the first description when it comes to objects. Bakit po may 7 golden lampstands? In the Old Testament, kung masasamahan niyo po dito, sa aklat po ng Exodus chapter 25, dito po tayo sa Exodus chapter 25 at simulan po natin ang ating basa dito po sa talatang 31. Exodus chapter 25 beginning at verse 31. Now, when you're reading this chapter, ito po ay yung mga bagay na dapat mailagay sa loob po ng sanctuary o templo. Tignan niyo po nakalagay sa 31. Magpagawa ka rin ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan, at mga palamuting hugis, bulaklak, na ang iba'y buko pa lang at ang iba'y nabuka na. Ang palamuting ito ay dapat kasama ng gagawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. So notice how it says, magpagawa ka ng ilaw na purong ginto. Ngayon, ibaba po natin ang basa sa talatang 37. Look at what it says. Verse 37. Magpagawa ka ng 7 ilawan at ilagay sa lalagyan nito para mailawan ang lugar sa harapan nito. So kanina, ano po ang binanggit po in Exodus 25? Ano po ang dapat mailagay sa loob po ng templo? Maglagay ka ng ilawang ginto. Pero pagdating po sa talatang 37, ilang ilawang ginto ang dapat ilagay sa loob ng templo? 7. Kaya sabi po in verse 37, magpagawa ka ng 7 ilawan at ilagay sa lalagyan nito para mailawan ang lugar sa harapan nito. Bukod pa ho dito, may binabanggit din po sa aklat ng Zechariah, Kapitulo 4, patungkol po sa ilawan ginto. Zechariah chapter 4. At simulan po natin ang basa sa talatang 1. Zechariah chapter 4, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Bumalik ang anghel na nakipag-usap sa akin. At ginising ako dahil tila nakatulog ako. Tinanong niya ako, ano ang nakita mo? Sumagot ako, nakita ko ang isang gintong
patungan ng ilawan. Sa itaas nito ay may mangkok na lalagyan ng langis. Sa paligid ng mangkok ay may 7 ilawan na ang bawat isa ay may 7 tubo na dinadaluyan ng langis. May 2 puno ng ulibo sa magkabila nito, isa sa kanan at isa sa kaliwa. So, notice this. Kanina, nung binasa po natin ang Exodus 25, binigay po ng Diyos ang blueprint kung ano po yung magiging measurement ng templo, kung ano po ang ilalagay sa templo, at bahagi po dito ang ilawang ginto. Binanggit din po ng Biblia kanina in Exodus 25 kung ilan ilawang ginto ang ilalagay sa loob ng templo, which is 7. Pagdating po sa Zechariah 4, ito po ay nasa konteksto ng isang pangitain patungkol po sa nakita ni Zechariah kung paano po itatayo ng Diyos muli ang kanyang templo na giniba ng mga Babylonians. Ngayon, sa konteksto po ng Zechariah 4, may nakita po siya 7 ilawang ginto. At mula po sa 7 ilawang ginto po na yan, may mga lumalabas po na mga oil that is coming from those lampstands. Now, the context of Zechariah 4 is, ang nilalarawan po na mga bagay po na yan is a reference, unang-una, kay Josue, who was the high priest during that period, at si Zerubbabel, who was the king and governor at that time. And therefore, sila ang gagamitin po ng Diyos upang maitayo po ang templo in the proper time. Pero kung tatanungin ho natin, hindi maglalagay po ang Diyos ng anumang bagay sa loob ng templo na walang layunin. Ano po ba ang layunin ng mga ilawang ginto kapag ito po ay inilalagay sa loob ng templo? Basahin po natin ang aklat ng Bilang, Kapitulo 8. Dito po tayo in Numbers, chapter 8. At simulan po natin dito sa versikulo 1 hanggang 3. Numbers chapter 8, verses 1 to 3. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na kung ilalagay na niya ang 7 ilaw, kailangan na maliwanagan ng ilaw ang lugar sa harapan ng lalagyan nito. Kaya ginawa ito ni Aaron. Inilagay niya ang mga ilaw na ang sinag nito ay nagliliwanag sa harapan, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. So kung tatanungin ho natin, ano ho ang purpose or function ng mga ilawang ginto sa loob po ng templo? Para magbigay liwanag sa kanyang harapan. Magbigay ng, we could say, illumination of whatever is in front of yung lampstand. So, kitang-kita ho natin, there are 7 golden lampstands na nakita po ni Juan. Nakita din po natin mula sa Lumang Tipan kung ano po ang kaugnayan po nito sa Exodus, Zechariah, at kung ano po yung function po niya ayon po sa aklat ng Bilang. Ngayon, kung ipagpapatuloy po natin ating pag-aaral, may nabanggit din po dito pagdating po kay Kristo. Unang-una, binanggit po yung salitang anak ng tao. Now, we already know what that is referring to. Kapag sinabi po ng Biblia, yung titulo anak ng tao, ito po ay bumabalik po muli sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7, talatang 13 hanggang 14. Kung saan may nakita po si Daniel na isang pangitain that pagkatapos po niya makita ang Diyos Ama bilang Ancient of Days, may lumalapit po naman sa kanya na nakasakay sa ulap, na parang tao, na kung tawagin po ng mga Hudyo, the divine messianic figure, which is human-like, na walang iba kundi si Kristo. Pero, pagdating po sa damit na nakita po ni Juan, ang suot po daw ni Kristo is a robe down to the feet. Now, it is fascinating, dahil tuwing may mga nakasuot po na robe down to the feet, this is always has something to do with supernatural figures. Hindi po ito damit ng mga pangkaraniwan na persona lamang. Ito ang sinusuot ng mga makalangit
na persona. Halimbawa, in Revelation chapter 15, kung ating po babasahin, Revelation 15, balikan po natin ang Book of Revelation, at simulan po natin ang basa dito po sa talatang 5. Revelation chapter 15, beginning at verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos nito, nakita ko na bumukas ang templo sa langit. Ang toldang sambahan kung saan nakalagay ang kautusan. Versikulo 6. At mula roon, sa templo, ay lumabas ang 7 anghel na may dalang 7 salot. Nakasuot sila ng damit ng puting-puti at may gintong pamigkis sa kanilang dibdib. So we can English, look what it says. And the 7 angels who have the 7 plagues came out of the sanctuary. Now let's pause here. Saan po nanggaling ang 7 anghel? Mula po from the sanctuary. Ano po yung sanctuary na binabanggit po dito? Sanctuary from heaven. Now, ano po ang kanilang suot? Clothed in linen, clean and bright, and girded around their chests with golden sashes. Teka lang, yan din ang suot ni Kristo. Robes, golden sash, puting-puti. Ngayon, hindi lang po ito sa Revelation. Pati na rin po yung anghel na kausap po ni Daniel, yan din po ang kanyang suot. Basahin po natin ang Daniel Kapitulo 10, the book of Daniel, chapter 10. At dito po tayo sa talatang 6, or sa talatang 5, I'm sorry. Daniel chapter 10, beginning at verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Or actually verse 4 para mas buo. Nang ika-24 na araw ng unang buwan, nakatayo ako sa tabi ng malawak na ilog ng Tigris. Verse 5. May nakita ako doon na parang tao na nakadamit ng telang linen at may tali sa bewang na puro ginto. Ipagpatuloy po ang basa. Verse 6. Ang katawan niya ay kumikinang na parang mamahaling bato. Ang kanyang muka ay kumikislap na parang kidlat. At ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng parang sulo. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay kumikinang na parang makinis na tanso. At ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Now let's pause here. Pastor, si Kristo ito Si Kristo ito. Hindi ho. Ibaba po natin ang basa hanggang talatang 11. Verse 11. Hindi po si Kristo ito. Sinabi niya, Daniel, mahal ka ng Diyos. Tumayo ka at makinig ng mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Dahil isinugo ako ng Diyos dito sa iyo. Pagkasabi niya noon, nanginig akong tumayo. So dito, ang itsura po ng anghel na isinugo po ni Diyos, which is not Christ, but an angel of God, ang kanyang itsura, sabi po ng Biblia, is that he also was shining in his face. And that his linen was bright. So very identical po ang suot ng mga anghel sa suot po ni Kristo. And the question might be, bakit ganyan ang kanilang mga suot? Dahil po ang Daniel is considered apocalyptic and Revelation is considered apocalyptic, the reason why ganito po ang description ng kanilang mga suot is because nais po maipresenta ng Diyos na si Jesus is a divine and heavenly figure. Kung sa aklat ng Daniel, mga heavenly sugo ito, at ganito ang kanilang suot at itsura because they are representing the glory of God, ganyan din ang itsura po ni Kristo. He is not the representation of God's glory, He is God's glory. Kaya yan ang kanyang itsura. Buot pa ho dito mga kapatid, nabanggit din po ng Biblia that ang kanyang eyes
were like flaming fire. His eyes were like flaming fire. Now, this is not to be interpreted as physical or literal, but it has a significance. Halimbawa, if you go back to Revelation, dito po tayo sa chapter 2, verse 18 ng Revelation. Revelation chapter 2, beginning at verse 18. Tignan niyo po ang nakalagay sa Revelation chapter 2, verse 18. Sabi po dito, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Tiatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang mga matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning na parang pinakintab na tanso. So this is Christ who's speaking. Nais po ipaalam ni Kristo sa iglesia po in Thyatira kung sino po ang hahatol sa kanila kapag hindi sila nagsisi. At ano ho yun? Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang o nagliliyab na apoy. Pero hindi po natapos diyan. Inulit na naman po sa Kapitulo 19. In Revelation chapter 19, basahin po natin. Beginning at verse 12. Revelation chapter 19, beginning at verse 12. So sabi po dito, in verse 12, sino po ang lumabas mula sa langit? Verse 12 says, parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. So in 2 chapters of the book of Revelation, binanggit po ng 2 beses, again, yung salitang ang kanyang mga mata ay nagliliyab na apoy. Now, kung ang robe down to the feet ay may significance, ang golden sash ay may significance, ang ibig sabihin po ng anak ng tao ay may kahulugan din, ano po ang nilalarawan at kahulugan na ang kanyang mata ay nagliliyab na apoy? It refers to the intense omniscience of Christ. The intensity of the omniscience of Christ, which means nababasa ni Kristo ang isipan, puso at nakikita niya ang gawa ng simbahan. Walang nakatakas sa kanyang paningin. Kaya tuwing nababagid po yung salitang ang kanyang mata ay nagliliyab apoy, it refers to intensity. Nakikita po ng Diyos ang kanilang mga gawa. At siya po ay makatarungan upang magbigay hatol. Bakit po? Dahil nababasa niya ang gawa at puso ng tao. Buot pa ho dito, madalas din po na binabanggit po ng Biblia, judge not, lest you be judged. Binabanggit din po ng Biblia that wag po tayo manghusga ng ating mga kapatid sa pananampalataya hanggat hindi pa dumarating yung tamang panahon. Leave judgment to God. Bakit po binabanggit po ng Biblia, leave judgment to God? Because Christ, with eyes like fire, can give perfect judgment. Dahil nababasa po niya ang lahat ng bagay. At nakikita ho niya ang mga bagay sa lihim o lantad man ho ito. So Christ, we can say, is an omniscient judge. May karapatan ho siya humatol. Dahil kitang-kita po niya ang lahat ng ginagawa po ng mga tao sa mundo na hindi mananampalataya at basang-basa din po niya ang ginagawa ng kanyang iglesia. Kaya ang description po sa kanya is his eyes are like flaming fire. Intensity, righteous judgment ang nilalarawan po niyan. Moreover, nabanggit din po ng Biblia na ang kanyang buhok ay puting-puti. Some would say, ang ibig sabihin po na puting-puti na buhok is katandaan. Pagdating po sa aklat ng Kawikaan, sabi po that gray hair is significant for wisdom. Pero dito, hindi gray hair ang binanggit. Sabi po ng Biblia, his hair was white like wool. His hair as white as snow.
Now, this is fascinating. Kapag binasa po natin ang aklat po ng Daniel chapter 7, tignan niyo po ang itsura ng Diyos Ama. Daniel chapter 7, beginning at verse 9. Daniel 7, talatang 9. Tignan niyo ho ang nakalagay. Pagkatapos, ay nakita kong may mga tronong inilagay at umupo sa kanyang trono ang Diyos na nabubuhay magpakailanman or Ancient of Days. Nakasilaw ang kanyang damit at buhok dahil sa kaputian. Nagliliyab ang kanyang tronong may mga gulong. Now this is a description ng Diyos Ama. Kung si Jesus ay tinatawag anak ng tao, ang Diyos Ama sa aklat ng Daniel 7 ay tinatawag the Ancient of Days, which means He is the eternal one. From eternity to eternity, God is everlasting. Yun ang ibig sabihin po niyan. Pero sabi din po ng Biblia that ang buhok po o yung kulay ng buhok ng Diyos Ama ay puting-puti. Now, does this mean that ito po ay tumutukoy sa kanyang katandaan? No. Dahil kung katandaan po ang pag-uusapan, nabanggit na po kanina sa kanyang titulo bilang Ancient of Days. But rather, ang ibig sabihin po ng white hair is a symbol of purity. He is not only omniscient, but He is pure. He is holy. He is righteous. Wala ho tayong makikita po sa Kanya anumang klaseng kadiliman or darkness dahil ang Diyos ay liwanag. Now, we have to also understand that in those days, kapag sinabi puti ang buhok, buhot pa ho sa wisdom, buhot pa ho sa being aged, pero ang ibig sabihin din po ng white hair in those days was a symbol of purity. Now, ang Diyos Ama who's on the throne is not only eternal, but He is pure. He is sacred. Ngayon, kung yan ang description sa Diyos Ama, never po yan ibinigay bilang description sa tao o sa anghel na pangkaraniwan. Ibinigay po ito sa Diyos. And yet si Kristo, nakita ni Juan, teka lang, kung yan ang itsura ni Jesus at yan din ang itsura ng Diyos Ama, nangangahulugan yung nakita po ni Juan is not just a man, but He is God. Dahil sino po ang nakabasa ng puso ng tao? Ang Diyos. Sino po ang dakila? Ang Diyos. And yet sino lang po ang may puting buhok that is described in the Old Testament na may ganyang klaseng larawan? Ang Diyos. So si Kristo bilang anak ng tao, speaking of His humanity, He's also God, speaking of His divinity. Now here's another thing na binabanggit po ng Biblia. His feet, like bronze that is glowing na dinaan sa apoy. Now, sa anumang teksto po na mababasa po natin sa Biblia, may mga teksto po kagaya po ng unang Pedro na ang ating pananampalataya dinadaan po saan? Sa apoy. Pero iba naman ho yun. Ang konteksto po nun ay tumutukoy po sa ating pananampalataya na dumadanas po ng mga pagsubok. Pero the only description that we have that is somewhat parallel dito sa salitang dinaan sa apoy is the book of Daniel. Natatandaan niyo po ba nung hinagis po yung tatlong alipin? And the Bible says, Nebuchadnezzar saw one like a son of God that was tossed into the fiery furnace. Now, it is interesting because, kagaya po ng mga ibang anghel sa aklat po ng Daniel, ganyan din ang kanyang itsura. They also have this kind of brassy description about them. Kung titignan po natin mga kapatid, ang mga nabanggit po dito, in Ezekiel chapter 1, kung atin po babasahin, kahit ang mga anghel has this type of description. Ezekiel Kapitulo 1, at basahin po natin dito po sa talatang 6. Ezekiel chapter 1, beginning at verse 6. Tignan niyo po ang nakalagay. Pero bawat isa sa kanila ay may 4 na mukha.
at ang apat na pakpak. Tuwid ang kanilang mga binti at ang paa nila ay parang paa ng baka. Kumikinang ito na parang tanso. May mga kamay silang katulad ng kamay ng tao na nasa ilalim ng kanilang mga pakpak. Magkakadikit ang mga pakpak nila. Lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon nang hindi bumabaling. Now, apat ang pakpak, iba ang kanilang muka, pero ang kanilang paa ay parang dinaan sa apoy at ang lumabas po na kulay ay parang tanso. Pero ano pong nilalarawan po nito? Baba po natin ang basa sa talatang 24. 24, tignan nyo ho. Kapag lumipad sila, ang pagaspas ng mga pakpak nila ay parang ugong na rumaragasan tubig o kaya'y parang tinig ng makapangyarihan Diyos o ingay na napakaraming hukbo. At kapag tumigil sila, binababa nila ang kanilang pakpak. Now, verse 27. Baba po natin sa verse 27. Mula bewang pataas, para siyang nagniningning na metal. At mula sa kanyang bewang pababa, parang siyang apoy na nagliliyab at napapalibutan ng nakasilaw na liwanag. So, yung nakita po natin sa Ezekiel is somewhat identical sa description po kay Jesus. Jesus' feet ay hinalintulad po sa isang tanso na kulay. Now, kapag pinag-aralan po natin mula sa original, yung salitang bronze, yung kulay ay parang fine brass, ayon po sa mga ilang diksyonaryo po mula sa original na wika, ang kanilang definisyon ay ito. It is very hard to translate the meaning of this word. Sabi po ng mga ilang commentators sa diksyonaryo, that nung binanggit po daw ng Revelation, yung salitang, his feet like fine brass that is glowing, sabi po nila, the exact definition is hard to describe. Dahil ayon po sa mga ilang manunulat, sa sinaunang panahon, kapag ginagamit po nila yung salitang bronze mula sa original, they are saying that ito po is either in between glowing brass o isang hindi pangkaraniwan na ginto. So ngayon, kung ilalagay po natin ito kay Jesus, ang kulay po ng paa ni Kristo is anywhere between glowing brass and very rare coloring gold. So it's very hard to define. Pero ano po ang nilalarawan po nun? Feet, mga kapatid, symbolically has a reference to how one lives. Walking. Walk in the light of God. He that walks in the light. Well, walking requires your feet. At ang kulay po ng paa ni Kristo, hindi po ito tumutukoy sa kanyang physical appearance, kundi meron po ito nilalarawan. Kung ang lakad at pamumuhay po ni Kristo ay hinalintulad po sa isang, we could say, glowing na ginto o tanso na kulay, it means this righteous God is holy in His living. Banal siya sa kanyang pamumuhay. He is holy in His conduct. He's not only holy in how He thinks, He's not only holy in His judgment, but even His lifestyle is holy and pure na hinalintulad po sa ginto. His feet like brass. His feet like gold. Ngayon, pagdating po sa boses ng ating Panginoon, sabi po ni Juan, His voice is like the voice of many waters. E di ba nakita ho natin kanina that in Ezekiel chapter 1, yung mga heavenly creatures, their movement is like rushing waters or many waters na kung tawagin. However, in the book of Revelation, nabanggit po ito ng ilang beses. Basahin po natin ang Revelation chapter 14. Dito po tayo sa Revelation chapter 14 at dito po tayo sa talatang 1 hanggang 2. Revelation chapter 14 beginning at verse 1 and 2. Look what it says. Pagkatapos, nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion.
Kasama niya ang 144,000 na tao. Nakasulat sa noo nila ang pangalan ng tupa at ang kanyang ama. Verse 2, nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog at para ring tugtugan ng mga manunugtog na alpa. As we continue on, ang 144,000 na tao ay umaawit sa harap na trono ng 4 na buhay na nilalang at ang mga namumuno bago ang kanilang awit at walang nakakaalam maliban sa kanila na 144,000 na tinubos mula sa mundo. Ngayon, if we go to chapter 19, basahin po natin ang chapter 19, look what it says. Revelation chapter 19, at dito po tayo sa talatang 5. Verse 5 of Revelation 19 hanggang 6. Pagkatapos, may narinig akong nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na naglilingkod sa Kanya ng may takot, dakila man o hindi. Pagkatapos, muling may narinig ako, parang ingay ng napakaraming tao na parang lagaslas ng talon o dagundong na malakas na kulog. Ito ang sinabi, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari na ang Panginoon na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In English, look what it says. Then I heard something like the voice of a great crowd and like the sound of many waters and like the sound of mighty pearls of thunder, saying, Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty, reigns. Ngayon, this description of Christ with many waters ay konektado po sa naririnig po ni Juan pagdating sa mga makalangit na nilalang. Kapag nagtitipon po yung mga makalangit na nilalang, ang tuwing naririnig po ni Juan is that parang po yung tunog ng kanilang mga boses is like waters that are many. Ngayon, when you get to the Old Testament, may kinalaman po ang waters that are many when it comes to voices in the Old Testament. Basahin po natin ang Ezekiel chapter 43. Ezekiel chapter 43. At dito po tayo sa talatang 1 hanggang 2. Verse 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, dinala na naman ako ng tao sa daanan, sa gawing silangan. At doon ay nakita ko na dumarating mula sa silangan ang makapangyarihang presensya ng Diyos ng Israel. Ang tunog ng pagdating niya ay parang rumaragasang tubig at ang lupain ay lumiliwanag dahil sa kanyang dakilang presensya. Now, I want to show you guys something here. Ano po yung binasa natin here in Ezekiel 43? Ang Ezekiel chapter 43 ay konektado po sa Ezekiel chapter 40 hanggang chapter 48. Ito po ay maituturing din po natin apocalyptic and prophetic in nature. Mula po sa chapter 40 hanggang 48, ang nilalarawan po, according to its summary meaning, yung mga chapters po nito is that, pagdating po ng tamang panahon, itatayo po ng Diyos muli ang kanyang templo. Nung makita po ni Ezekiel kung ano po ang nasa loob ng templo, may mga tubig, may lawak, may width, may glory na nakapaloob po dito. Ngayon, nung makita po ni Ezekiel sa chapter 43 ang presensya po ng Diyos, sabi po ng Biblia, the sound of His glory was like the voice of many waters. So ang nilalarawan po ng description about Christ is the authoritative presence of God. Na kapag nagsalita po si Kristo, which echoes Ezekiel chapter 43, ang nilalarawan po nito is that this divine person who is holy in their walk, who is omniscient in their seeing,
has authoritative power sa kanyang boses. Hindi bumabalik na walang kabuluhan ang kanyang mga sinasabi. Makapangyarihan siya na persona. Sa gayon, the next thing that we also see is sharp sword. Kasi sabi po in Revelation, may two-edged sharp sword na lumabas sa kanyang bunganga. It came out of his mouth. Now, yung salitang sharp sword, double-edged na lumalabas po sa bibig ni Kristo, madalas din po binabanggit in the book of Revelation. Halimbawa, kung babasahin po natin mga kapatid, yung salitang sharp sword po na yan, let's begin here in chapter 2, verse 12. Revelation chapter 2, beginning at verse 12. Tignan niyo po ang nakalagay. Revelation chapter 2, verse 12. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Pergamum. Ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na dalawa ang talim. These are the words of him who has the sharp, double-edged sword. Ngayon, ibaba po natin ang basa sa talatang 16, verse 16. Ano pong nilalarawan po nito? Verse 16. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalo madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Inulit na naman. So bago po hatulan ni Kristo ang simbahan sa Pergamum, pinakilala po niya ang kanyang sarili sa kanila. Sino ba ang nakabasa ng puso ng simbahan? Yung persona na may dala o may hawak ng espada na dalawa ang talim. At ano po ang ibig sabihin po nun? Kapag hindi kayo nagsisi, sabi po ni Kristo, hahatulan ko kayo sa pamagitan ng matalas na espada. Buot pa ho dito, at the second coming of Christ, kapag bumalik ang ating Panginoon, may mangyayari din. At nabanggit ulit po yung salitang espada. Let's go to chapter 19 of Revelation. Let's go to chapter 19, beginning at verse 15. Revelation, chapter 19, beginning at verse 15. Tignan niyo po ang description patungkol kay Kristo nung siya po ay bumalik. Look what it says. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. At pamamahalaan niya sila sa pamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So here's the question, Pastor. Anong ibig sabihin that there was a sharp sword, double-edged and sharp, na lumabas po sa bibig ni Kristo? Ang nilalarawan po nito is that si Kristo ay hukom. He is a judge. Hindi lang niya nababasa ang puso, hindi lang po siya sacred and pure, the description of his hair, hindi lang po perfect ang kanyang conduct, which represent his feet, pero sabi po ng Biblia, he has the authority to judge. Kaya pinatay po niya ang kanyang kalaban sa pamagitan po ng kanyang autoridad that came out of his mouth. And he is able to judge and bring judgment sa simbahan because siya ang may hawak ng espada that is sharp. But in the Old Testament, ang Israel, mga kapatid, ay may ganitong klaseng description. Ang bansa ng Israel ay may ganitong klaseng description. Basahin po natin ang aklat ng Isaiah chapter 49. Dito po tayo sa Isaiah chapter 49. At simulan po natin dito sa talatang 1. Isaiah chapter 49 beginning at verse 1. Look what it says. Isaiah 49 verse 1. Makinig kayo sa akin, kayo mga naninirahan sa malalayong lugar. Hindi pa man ako isinilang, tinawag na ako ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Ginawa niyang kasing talim ng espada
ang mga salita ko. Ingingatan niya ako sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ginawa niya akong parang makinang na pana na handa ng itudla. Now let's pause here for a moment. Ang kahulugan ng Book of Isaiah gives you the question by asking, sino ang pwede maging lingkod ni Yahweh? Yan ang theological message of Isaiah. Ngayon, according to Isaiah 49, this whole chapter is about the nation of Israel as the servant of God na magsisilbing liwanag sa buong mundo. Ngayon, binigyan po ni Yahweh ang bansa ng Israel ng otoridad mula sa kanilang pangangaral to the nations na hinalintulad po sa isang matalim na espada. Nang ibig sabihin, ang bibig ng mga agents of God, which are the Jews in Isaiah 49, Israel, will be compared to a mighty sword that gives judgment and deliverance sa kanilang mga tao na binabahagian. Pero may problema ang Israel. Hindi nila magampanan ang gaytong klaseng tungkulin. Bakit po? Dahil makasalanan sila. Hindi sila pwede magsilbing liwanag sa mga tao. Bagamat sila ang lingkod ni Yahweh, bagamat binigay sa kanila ang otoridad na ipangaral ang kanyang mga salita sa lahat ng bansa, na hinalintulad po to a sword that's sharp, hindi nila magawa because they are sick from the head to the toe. Now, why is that connected with Christ? Kapag binasa po natin muli ang Book of Isaiah, yung katanungan po sa Isaiah is, sino ang pwede maging lingkod ni Yahweh? Not Israel. Kailangan may ipapadala po siya. That will be born of a virgin, chapter 7. That will suffer brutally, Isaiah 52 and Isaiah 53. Na walang iba kundi si Jesus. So yung salitang may lumabas na very sharp na espada mula sa bibig po ni Kristo is teaching us that yung binabanggit po sa Isaiah 49, who is the representation ni Yahweh, ay walang iba kundi si Kristo na siya rin ang hukom. Dahil hindi kaya i-fulfill ng Israel ho yan. So it had to be Christ. Lastly, the next description is, ang kanyang mukha is shining like the power of the sun. Shining like the power of the sun. Now, if we can be technical po dito, ang salitang sun sa wikang Griego is the Greek word helios. Now, sino po dito have studied Greek mythology? Si Helios, mga kapatid, is the sun god. Siya yung Diyos ng araw, or we could say the sun. Now, when the Bible says that Christ's face was shining by the power of the sun, or the sun's power was shining on his face, or hinalintulad ang kanyang mukha to the power of the sun, it is quite interesting that pagdating po sa Transfiguration Mount, yan din ang nangyari. Basahin po natin ang Mateo 17, Matthew chapter 17, beginning at verse 1. Matthew 17, beginning at verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Matthew 17, verse 1. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan sa isang mataas na bundok nang sila-sila lang. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo, nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at ang damit niya'y naging puting-puti na parang liwanag. Now, this also echoes some parts of the book of Exodus. Di ba ninais po ni Moises na makita po ang mukha ng Diyos? Pero ano po ang sinabi po ni Yahweh sa kanya? No man will live if he sees my face. Bukod pa ho dito, nung nakipag-ugnayan po si Moises kay Yahweh, nung siya'y buwaba, ano po ang nakita ng mga tao sa mukha po ni Moises?
he was glowing because of the glory of Yahweh. Ngayon, the Bible also teaches us that God dwells in unapproachable light. Si Jesus, which also has the same description po ni Yahweh, which is his face is shining with glory, ay nagtuturo ho sa atin the complete purity ng ating Panginoon. Nung makita po ni Juan si Kristo, nung siya'y nagkatawag tao, ang sabi po sa aklat po ng Pilipos, dumating po si Kristo the first time na nag-aanyong alipin. He was born in a manger. Nung makita po ni Juan si Jesus, sigurado nakita po niya yung bugbog na mukha ng ating Panginoon na naipako po sa krus. And the Bible also teaches us that nung makita po ni Juan yung description ng ating Panginoon, natupad po yung mga ilang bagay sa aklat ng Zechariah patungkol po kay Kristo. He was scourged. There was no beauty in Him. Pero nung makita po muli ni Juan ang ating Panginoon, iba na ang itsura ng ating Panginoon Jesus. He is glorified. His face like the power of the sun. His hair is white and pure like wool. Everything about Him is authoritative. Yung nakita po ni Juan na description patungkol po Jesus is nothing more and nothing less than divine. He is the God-man. Yan ang itsura ng ating Panginoon. Kaya, dahil po ito ang nakita ni Juan when he saw Christ, ano po ang naging epekto nito sa kanya? Balikan po natin ang Revelation chapter 1, beginning at verse 17. Ano ang naging epekto nito kay Juan? Verse 17. Nang makita ko siya, napahandusay ako na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Now, in your own time, I want you to do a comparison po dito. Because ano po yung naging epekto po nang makita po ni Juan ang glorified na Kristo? Sabi po ng Biblia, he fell as dead. Napahandusay ho siya, na parang patay. Pangalawa, when he fell as dead, ano po ang ginawa ni Kristo? Jesus touched him with His right hand. Tatandaan niyo po yon. Ano po ang nangyari kay Juan? Fell as dead. And then, itinayo po siya ni Kristo with what hand? Right hand. Ngayon, is there another scene in the Old Testament na ganyan po ang description? Basahin po natin ang aklat po ng Daniel, chapter 8. Daniel chapter 8. Tignan po natin ang similarities po ng dalawa. Daniel 8, talatang 17. Daniel chapter 8, beginning at verse 17. Tignan niyo po. Nang dumapit si Gabriel sa akin, nagpatira pa ako sa takot. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, dapat mo maintindihan na ang iyong pangitain ay tungkol sa katapusan ng mundo. Ngayon, turn with me in chapter 10 of Daniel. Chapter 10, beginning at verse 9. Chapter 10, beginning at verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Narinig kong nagsasalita ang taong iyon, at habang nagsasalita siya, nawalan ako ng malay at nasubsob sa lupa. Verse 10. Hinawakan at tinulungan niya ako habang nanginginig pa ang aking mga kamay at mga tuhod. Now, here's the question. Dahil ang Daniel at ang Book of Revelation halos parehas po pagdating sa eksena, perhaps some skeptics would say, walang originality si Juan. Walang originality po ang Book of Revelation. Kumukopya po siya palagi sa Book of Daniel.
Nahulog si Daniel nung makita po niya ang anghel. Nahulog din si Juan. Pinulot po siya ng anghel. Pinulot din po siya ni Kristo according to Book of Revelation. Why is there such a parallel between the two? Because nais po maipresenta ng Diyos si Juan, who is the apostle in Revelation, as a prophet of God. Na tuwing na makikita po natin, may encounter po ang mga propeta to heavenly beings, nanginginig ho sila. Pero yung nakita po ni Juan is not an angel. Yung nakita po ni Juan is not an ordinary messenger. Yung nakita po ni Juan is God Himself. At dahil nakita po niya si Kristo bilang Diyos, nanginginig ho siya. Napahandusay ho siya. Kaya nabanggit po dito, very clearly, siya po ay nahulog na parang patay sa kanyang paanan. Ngayon, may nabanggit po ang ating Panginoon in verse 17 of Revelation. Sabi niya, ako ang simula at ang katapusan. Now here's my question. What does that mean that Jesus says, I am the first and the last? Now, napaka-importante ho nito mga kapatid dahil kapag tinanong ho kayo, saan ho natin mababasa sa Biblia na si Jesus po ay Diyos? Kung ang madalas po natin ginagamit po na teksto ay Juan 1:1, well, we need to know more. Because yung statement po ni Kristo, I am the first and last, ay may kaugnayan sa mga ilang teksto sa aklat ng Isaiah. Basahin po natin ang Isaiah 41. Isaiah 41. Pastor, bakit ang dami natin binabasa? Kasi Bible study ho ito. Isaiah 41, talatang 4. Isaiah 41, talatang 4. Tignan niyo po ang nakalagay. Sino ang gumagawa ng lahat ng ito? Sino ang nagpanukala ng lahat ng mga mangyayari mula pa noong unang henerasyon? Hindi ba't ako? Akong Panginoon ay naroon noong sinimulan ang mundo, at naroroon din ako hanggang sa katapusan nito. In English, I, Yahweh, am the first, and with the last, I am He. Chapter 44, dito po tayo sa chapter 44 ng Isaiah. Dito po tayo sa talatang 6. Isaiah 44, talatang 6. Tignan niyo po ang nakalagay. Isaiah 44 verse 6. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang Panginoong makapangyarihan. Ako ang simula at wakas ng lahat. Maliban sa akin ay wala ng iba pang Diyos. I am the first and the last. And besides me, there is no other God. Lastly, chapter 48 ng Isaiah. Chapter 48, talatang 12. Isaiah chapter 48 verse 12. Look what it says. Makinig kayo sa akin. Kayong mga taga-Israel na aking pinili. Ako ang Diyos. Ako ang pasimula at ang wakas ng lahat. So dito mga kapatid, kitang-kita ho natin, buhot po sa mga ilang beses, binanggit po sa Revelation, that Jesus is the first and last. Saan po ito humuhugot? From the book of Isaiah. So ngayon, kapag tinanong po kayo ng mga tao, bakit po sinabi ni Kristo tungkol sa kanyang sarili that He is the first and the last? Is because nais po, ipresenta po ni Jesus that yung Yahweh ng Isaiah is the Lord Jesus Christ. So hindi po siya tao lang. He is God in the flesh. Ngayon, paano ho niya pinakita ang kanyang pagiging Diyos? Well, in verse 18 of Revelation 1, tignan niyo po yung titulo na binigay po ni Kristo sa kanyang sarili. Revelation 1:18, sabi po dito, Ako'y buhay magpakailanman.
namatay ako, pero masdan mo, buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. Now, may nakikita po ba kayo na tatlong titulo na binabanggit kay Kristo? Kanina, He is called, I am the first. He is called, I am the last. That's the second one. And then yung pangatlo, I am living. O sa original, I am the living one. Now here's the question. Kapag binabasa po natin yung mga ganyang klaseng salita, I am the living one, contextually, ito po ay tumutukoy sa kanyang muling pagkabuhay. Kasi nabanggit po dito, I am the living one, I was once dead, but now am alive. I am the resurrection, and I am the life. Pero, yung titulo na the living one, meron po ito kinalaman ulit kay Yahweh. Basahin po natin sa aklat ng Deuteronomio 32. Deuteronomy chapter 32. Talatang 40. Deuteronomy chapter 32, beginning at verse 40. Ano po ang tawag kay Yahweh? Sabi po dito, Deuteronomy 32 verse 40. Ngayon, itataas ko ang aking mga kamay at manunumpa. Ako na nabubuhay magpakailanman. In English, indeed I lift up my hand to heaven and say, as I live forever, I am the living one. Now, in your own time, pwede nyo rin po idagdag that ang titulo na the living one ay mababasa din po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 4, and it's written here in verse 35. Daniel 4:35, pwede nyo po yan isulat in your notes, that ang tawag po kay Yahweh is the eternal one, the living one. Now, when we look at all these things, may nabanggit din po si Kristo about Himself. Not only did He resurrect, pero tignan niyo po yung nagawa ng kanyang resurrection. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay. Pastor, anong ibig sabihin po nun? I have the keys of death and Hades. Now, kung natatandaan po natin, ano ho ang sinabi ng ating Panginoon kay Pedro? Well, I have given you the keys, and the gates of hell, or Hades, shall not prevail against it. Di po ba? Yan ang nakalagay. Ang ating mga minamahal po na Katolikong Romano, sinasabi po nila that kaya ang simbahan sa Roma ang orihinal na simbahan na itinalaga ng Diyos dahil ibinigay po yung susi kay Pedro. Pero ang susi na binabagit po dito ay hindi literal. Kapag sinabi po susi, it means authority. Ibinigay po ang otoridad sa Kanya. Ngayon, nung sinabi po ng ating Panginoon that dahil po sa Kanyang muling pagkabuhay, tinalo po niya ang kamatayan at ang impyerno o Hades, He has the keys of death and Hades. Now, what does that mean? It means na dahil po namatay ang ating Panginoon at siya po ay muling nabuhay, kaya po niya pinapalakas po ang iglesia kahit na sila po ay mamatay para po sa kanilang pananampalataya is because hindi magtatagal ang kanilang kamatayan. Bubuhayin din po sila muli pagdating po sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po yung sinabi ni Pablo dito po sa aklat ng unang Korinto 15. Sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 55. 1 Corinthians chapter 15,
talatang 55. Tignan niyo po ang nakalagay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? And then, sabi po dito, nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan? Verse 56. May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. At may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil merong kautusan. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon, kung hihimayin po natin ang bawat po na nabanggit po dito, meron po ito kinalaman sa persona ni Kristo, sa gawa ni Kristo, at yung mga ginawa ni Kristo para sa kanyang iglesia. Bakit po niya kailangan banggitin kay Juan, dati ako namatay, pero ako'y buhay ngayon at magpakailanman, at nasa ilalim na ng aking kapangyarihan ang kamatayan at Hades. Dahil nais po niya i-comfort po ang church that yung kanilang pinaglilingkuran hanggang sila po ay mamatay for the faith ay Diyos. At balang araw, bubuhayin din po sila ng Panginoon. Yung 7 iglesyang ito, mga kapatid, ay inuusig. May mga ilan sa kanila na namamatay. Pero nais palakasin po ni Juan ang mga ito that yung nagsugo ho sa kanya, siya rin ang bubuhay sa kanila balang araw. Bakit po? Dahil nasa ilalim ng kapangyarihan ni Jesus ang kamatayan at ang Hades. Sa gayon, pagdating po dito mga kapatid sa talatang 19, look what it says here in verse 19. Dahil ito po ang kanilang pinaglilingkuran na Diyos, tignan niyo po ang utos ni Kristo kay Juan, verse 19. Kaya, isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo. Ang mga bagay na nangyayari ngayon at ang mangyayari pa lang. In English, write therefore what you have seen, what is, and what will take place later. Now, I want to pause here for a moment. Yung talatang 19, mga kapatid, ay masasabi po natin isa sa mga pinakamahirap na teksto to interpret. Bakit po? Dito nagkakaroon po ng debate ang mga ilang Kristiyano pagdating po sa istruktura ng aklat ng Revelation. Dahil may 3 elemento na binanggit po sa verse 19 for the structure of the book. Unang-una binanggit, the things you see. The things that are. And lastly, the things that will happen after. Ngayon, dito po nagkakaroon po ng debate ang mga ilang Kristiyano pagdating po sa istruktura ng aklat ng Revelation. May mga ilan na dahil po sa sinabi ng ating Panginoon na 3 elemento na nagbibigay po daw istruktura para po sa aklat ng Revelation, may mga ilan that would put it this way, that ang ibig sabihin po ng the things you see ay tumutukoy po sa chapter 1 verse 12 to 19. So yung patungkol kay Jesus. May mga iba naman, they would say that the things that are ay tumutukoy po sa chapters 2 hanggang 3, ang kondisyon ng iglesia. And then, yung panghuli, the things that will happen after, ay tumutukoy po daw sa chapters 4 hanggang 22.
Ngayon, sino po ang humahawak sa ganitong klaseng pananaw sa istruktura ng Revelation? Well, yung ganitong klaseng pananaw, they interpret the book of Revelation chronologically. Nang ibig sabihin, it goes by sequence. So when sinabi po ni Juan, or sinabi po ni Kristo, write the things that you have seen, tumutukoy po ito from chapter 1 when Christ revealed certain things. So yung mga nakita po niya in the vision. And then, the things that are ay tumutukoy po sa kondisyon ng iglesia in the present. And then the things that will happen after ay tumutukoy po daw sa chapters 4 to 21 na ayon po sa gaytong pananaw, hindi pa daw nagaganap. Okay? So yung mga humahawak ng gaytong klaseng pananaw, view number 3, chapters 4 to 22, patungkol po sa mga bagay na hindi pa daw nagaganap. However, may problema. Okay? Bakit po may problema? Dahil ang Book of Revelation ay hindi dapat basahin strictly in chronological order. Bakit po? Dahil ano po ba ang genre ng Revelation? Apocalyptic prophecy. Ngayon, bakit napaka-importante ho ito? Dahil kapag hindi ho natin muna pinag-aralan yung estilo ng pagkakasulat ng Revelation, ganyan ang magiging pananaw ng marami pagdating sa istruktura ng aklat. Nang ibig sabihin, chapter 1, ito yung binabanggit po ni Kristo, yung mga nakita mo. Chapters 2 and 3, ito yung the things that are, kondisyon ng church. And then chapters 4 to 22, ito ay tumutukoy sa rapture of the church dahil inakyat si Juan at ito yung mga bagay na hindi pa nagaganap. Therefore, the things that will happen after. Pero kung pag-aaralan po kung paano kumikilos ang apocalyptic prophecy o genre in a book, mapapansin po natin sa Revelation, meron pong salita na masasabi po natin napaka-importante to study the book. And that is the word recapitulation. At ano po ang ibig sabihin ng salitang recapitulation? At ano po ang kaugnayan po nito sa apocalyptic prophecy? Ang ibig sabihin po ng recapitulation is, merong eksena na makikita sa isang kabanata na inulit po sa ibang kabanata pero iprinisinta sa ibang anyo. Halimbawa, nakita ho natin kanina in Revelation 19, nakasakay si Kristo sa kabayo at hinatulan po niya ang nations. So yun po ay isang presentation ng judgment ni Kristo. Pero yung presentation po ng judgment ni Kristo sa kanyang pagbabalik in Revelation 19 ay naulit na naman sa Revelation 14 pero sa ibang anyo. Basahin po natin ang Revelation chapter 14 para makita ho natin kung paano po mag-function ang recapitulation. Revelation chapter 14, at dito po tayo sa talatang 14 para makita ho natin that parehas lamang po ang eksena pero ibinigay sa ibang anyo. Verse 14. Pagkatapos, nakakita ako ng maputing ulap na may nakaupong parang tao. May gintong korona siya at may hawak na isang matalim na karit. At may isa pang anghel na lumabas mula sa templo at sumigaw sa nakaupo sa ulap, gamitin mo na ang karit mo, dahil panahon na ito ng pag-aani. Hinog na ang aanihin sa lupa. Kaya ginapas ng na nakaupo sa ulap ang aanihin sa lupa. Nakita ko ang isa pang anghel na lumabas sa templo, roon sa langit, at may karit din siyang matalim. At mula sa altar ay lumabas ang isa pang anghel. Siya ang anghel na namamahala sa apoy doon sa altar. Sumigaw siya sa anghel na may matalim na karit. Gamitin mo na ang karit mo at anihin mo na ang mga ubas sa lupa dahil hinog na. Kaya inani niya ito at inilagay doon sa malaking pisaan ng ubas. Ang pisang iyon ay ang parusa ng Diyos. Pinisa ang mga ubas sa labas ng lungsod at umagos mula sa pisaan ang dugo ng bumaha ng hanggang 300 kilometro ang layo
at isang dipa ang lalim. Now, let's pause here for a moment. Revelation 14 teaches us, may nakaupo sa ulap. Sa Biblia, hindi ito regular o pangkaraniwan ng anghel. Ang pwede lang sumakay o umupo sa ulap ay ang Diyos. That's very clear in the book of Psalm. That's very clear in the book of Daniel. So yung binabanggit po sa Revelation 14, na nakasakay po siya sa ulap, na humatol sa mga masasamang tao, na pinicture po na parang ubasan na pinisa, is nothing more than Christ. Ngayon, naulit na naman yung ganyang klaseng eksena in Revelation 19. Basahin po natin ang Revelation 19. It's the same imagery, it's the same scene. But look at Revelation chapter 19, at basahin po natin dito mga kapatid, in verse 17. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, nakita ko ang isang anghel na nakatayo sa araw. Sumigaw siya sa mga ibong lumilipad sa himpapawid. Hali kayo, magtipon kayo para sa malaking handaan ng Diyos. Halika, kainin ninyo ang laman ng mga hari, mga general, mga kawal, mga nakasakay sa kabayo, pati na ang laman ng kanilang mga kabayo. Kainin ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin man o hindi, hamak man o dakila. Pagkatapos nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa mundo kasama ang kanilang mga kawal. Nagtipon sila upang labanan ang nakasakay sa puting kabayo at ang kanyang mga sundalo mula sa langit. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga tao may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahe nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na nagmililiyab na asupre. Pinatay ang mga sundalo nila sa pamagitan ng espadang lumabas sa bibig na nakasakay sa puting kabayo. At ang mga ibon ay nagsagawa ng kakainin ng kanilang bangkay. Ngayon, Revelation 14 and Revelation 19 ay maituturing recapitulation dahil iisa lang ang kanilang mensahe pero iprinisinta sa ibang anyo. So ganyan ang pag-aaral ng Revelation. May mga nabanggit po sa chapter 4 na inulit po sa ibang kabanata. Kaya hindi po pwede basahin po ang Revelation chronologically. So ngayon, dahil po ganyan ang estilo ng pagkakasulat po ng Revelation, meron po siya ipinipresenta sa isang kabanata na inulit na naman sa ibang kabanata, pero sa ibang anyo. Then how should we view the structure nung sabihin po ng ating Panginoon, isulat mo yung mga nakikita mo, isulat mo rin yung mga nagaganap ngayon, at isulat mo yung mga gaganap in the future. Because this is apocalyptic literature at paulit-ulit po minsan ang presentation, we can say this is what these three things mean. The things that you see refer to visions. Lahat ng makikita mo na pangitain, isulat. Pangalawa, the things that are. Ang ibig sabihin po nito, what the visions means. Okay? Ano po ang nilalarawan po niya? And lastly, pagdating po dito sa the things that will happen after, this refers to everything that is eschatology. Yung mga bagay na hindi pa nagaganap. Kagaya po ng yung final judgment, hindi pa nagaganap. So mailalagay sa kategorya na yan. Ang pagbabalik ni Kristo ay hindi pa nagaganap. Kailangan mailagay po yan sa kategorya ng number 3. So wala ho tayong ilalagay na chapter and verse. Ang ilalagay lang po natin, kung ano man po yung chapter or verse na nahuhulog sa mga kategorya na ito, yun ang binabanggit ng ating Panginoon.
because it is apocalyptic prophecy. Lastly, dahil po dito, we now go to the last verse, verse 20. Ito ang ibig sabihin ng 7 bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang 7 anghel na nagbabantay sa 7 iglesia. At ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia. Kanina, nabasa at napag-aralan po natin that ano po ba ang unang nakita ni Juan sa kanyang pangitain? Well, 7 ilawang ginto. At ano po ang function ng 7 ilawang ginto? Magbigay liwanag to whatever is in front of it. Ngayon, according to Christ, ang ibig sabihin at nilalarawan po ng 7 ilawang ginto na nakita po ni Juan ay ang simbahan. Now here's the question. Kung ang simbahan, mga kapatid, ay hinalintulad sa 1 o 7 ilawang ginto, at ang purpose po at layunin ng ilawang ginto ay magbigay liwanag to whatever is in front of it, yun din ang function ng iglesia. Tayo po ay nagsisilbing ilaw sa mundo. Pero may problema. Kapag pinag-aralan po natin sa mga susunod po na Fridays, may mga ilang iglesia, about 5 of them, na hindi nagsisilbing liwanag. At iba sa kanila ay binalaan po ng Diyos na kung hindi kayo magsisisi, tatanggalin ko ang liwanag ninyo from your lampstand. And what does that mean? Hindi na kayo magfa-function bilang iglesia. Pero kung ang iglesia ay naglalarawan po ng ilawang ginto, here's another thing that we should ask. Ano po ang nilalarawan ng 7 bituin? Well, base po sa binanggit ng ating Panginoon, ang kahulugan ng 7 bituin are angels. Okay? Angels. Now, I will give you several interpretations for what angel means ayon po sa interpretation po ng mga ilang Kristiyano. Number 1, these angels refer to human messengers. Dati, itinuturo ko rin po yung susunod na pananaw. Pastors. May mga ilan na dahil po ang Book of Revelation ay apocalyptic in nature, itinuturo po nila that yung 7 angels po na yan ay tumutukoy po to the 7 archangels of 1 Enoch chapter 20 verse 1 to 8. Now, bakit po 7 archangels ang pananaw po ng iba pagdating po sa unang Enoch? Babasahin ko po ang unang Enoch po sa inyo. Now, this is really interesting. Dahil yung 7 archangel o 7 punong anghel na binabanggit po daw sa Enoch, may mga pangalan. So, babasahin ko po sa inyo yung mga nakalagay ho dito. Ito po ay nasa unang Enoch. Hindi po ito kasulatan, ha? Unang Enoch ho. These are the names of the angels who watch. Uriel, one of the holy angels who presides over clamor and terror. Raphael, one of the holy angels who presides over the spirits of men. Raguel, one of the holy angels who inflicts punishment on the world and the luminaries. Michael, one of the holy angels who presiding over human virtue commands the nations. Sarakiel, one of the holy angels who presides over the spirits of the children of men that transgress. And lastly, Gabriel, one of the holy angels who presides over Isikat, over paradise, and over the cherubim. So, ang pananaw po ng ilan, yung angels po na ito na nagbabantay po daw sa iglesia ay may kaugnayan po daw sa unang Enoch 20, 1 hanggang 8. Clearly, that is not the reference. And lastly, yung binabanggit po dito are literal angels
who represent believers. Ngayon, dati, itinuturo ko po sa inyo that sa aking pananaw, yung 7 anghel na binabanggit po dito are referring to pastors. Yun ang dati ko tinuturo sa inyo. Pero nung pinag-aralan ko po lalo yung apocalyptic literature, never do we see in apocalyptic literature that ang mga anghel is ever defined as pastors. Never. 60 times binanggit po yung salitang anghel in the book of Revelation, and it's never a reference to pastors. Now, naituro ko sa inyo yon because yung mga resources ko noon, kagaya po ng Jimmy Swaggart or Dake, they didn't know yung function ng apocalyptic literature. Pero, kung ito nga ay tumutukoy sa pastor, that means, yung mga pastor ay labas sa hatol ng Diyos. That means, hindi sila nagkasala. Kasi ang trabaho po nila maghatid ng mensahe, ang hahatulan ay iglesia, pero hindi sila bahagi doon. Moreover, dahil po apocalyptic po yung genre of Revelation, madalas na binabanggit po in apocalyptic literature, kagaya po ng 1st Enoch, 2nd Enoch, na ang lagi naghahatid ng mensahe ay mga anghel. Now, bakit po itong panghuli ang masasabi po natin mas matimbang? Bakit po yung angels na binabanggit as the 7 stars are representatives for the church? Is because ang function po minsan ng anghel ay magbigay proteksyon. Di ba sinabi po ng ating Panginoon that those who fear the Lord, the angels encampeth their environment. At sino po ang nagligtas kay Pedro nung siya po ay pupugutan o papatayin the next day? Anghel din. They give protection. Bukod pa ho dito, ang trabaho din po ng mga anghel is to report to Yahweh. Kung natatandaan po natin ang Mateo 18, kung ating po babasahin, ang trabaho din po ng mga anghel ay magbigay po ng balita kay Yahweh. Matthew 18 verse 10. Tignan niyo ho. Mateo 18, talatang Gs. Look what it says. Tiyakin ninyo na hindi nyo hahamakin ang kahit isa sa maliliit na batang ito dahil tandaan nyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila ay laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Bukod pa ho dito, tuwing ang iglesia ay nagtitipon, ang mga anghel ay nanonood. Ulitin ko ho, tuwing ang iglesia ho ay nagtitipon, nanonood ang mga anghel. Basahin po natin ang 1 Korinto 11. 1 Korinto 11. At dito po tayo mga kapatid sa talatang Gs. Basahin po natin the whole thing. 1 Korinto 11, talatang Gs. Kaya dapat magtakip ng ulo ang babae upang makita, upang maging ng mga anghel na nagpapasakop siya sa kanyang asawa. Ngunit dapat ninyong tandaan na sa buhay natin sa Panginoon, kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din ng lalaki ang babae. Dahil kung nagmula ang unang babae sa lalaki, ang lalaki naman ay ipinapanganak ng babae. At ang lahat naman ay nagbumula sa Diyos. Nakita niyo po ba ang talatang Gs? Kaya dapat magtakip ng ulo ang babae upang makita maging na mga anghel na nagpapasakop siya sa kanyang asawa. So, tignan niyo ho ito mga kapatid, sa loob ng iglesia, kapag pala binabastos natin ang ating mga asawa o binabastos natin ang salita ng Diyos, nakikita ng mga anghel ito at ibinibigay yung report na yan sa Panginoon. They see this and they report to Yahweh. No wonder why the Bible says wala tayong maitatago sa Diyos. Bukod pa ho dito, ang angels, they are the representatives of God
for the church in heaven. Basahin po natin ang Revelation chapter 8. Dito po tayo sa Revelation chapter 8. At dito po tayo mga kapatid sa talatang 3. Revelation chapter 8 verse 3. Tignan niyo ha. They represent the church in heaven. May isa pang anghel na lumapit sa altar. Dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Mula sa kamay ng anghel ay pumailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. So ayon po sa apocalyptic imagery, ang trabaho pala po ng mga anghel in apocalyptic prophecy is to represent even the prayers of the saints. Now, we also know that ang mga anghel po na yan ay mga manggagawa ng Panginoon kasama ang church. Now, tignan niyo po ang naging response po ni Juan in chapter 22. Dito po tayo sa Revelation. Chapter 22, verse 9. Revelation. Chapter 22, verse 9. Tignan niyo po nakalagay. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos ko marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. Pero sinabi niyo sa akin, huwag mo ko sambahin sapagkat katulad mo, alipin din ako ng Diyos at ng mga katulad mong propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga nakasulat sa aklat na ito. Ang Diyos ang sambahin mo. So dito, ang tawag po sa anghel is that he is a fellow servant ni Yahweh. Now, when we look at all the things na nabanggit po dito mga kapatid, at dito na ho tayo magtatapos, ano po ang mensahe na nais po ihatid po ng ating Panginoon kay Juan? Unang-una, sino ho ang pinaglilingkuran ng 7 iglesia? Well, siya po ang may mata na nagliliyab na apoy. Siya po ang may paa na para po nag-glow na brass. Siya po ang may puting buhok, which represents purity. Siya po ang may kapangyarihan, humatol, kung saan lumalabas sa kanyang bibig ang dalawang talim na espada na matalas. In other words, kahit po sa kabila ng pagsubok at pag-uusig na nararanasan ng iglesia, at bagamat ang iba ho sa kanila ay mamamatay, nais po ipadala ni Kristo sa pamagitan ni Juan ang mensahe that no matter what happens to you on this side of life, magwawagi si Jesus. Dahil ang pinaglilingkuran nyo ay Diyos. Hawak ko yung noon, hawak ko yung ngayon, at hawak ko rin yung mga bagay na darating in the future. So ngayon, kung ihahatid na po ito ni Juan sa 7 iglesia na naglalarawan din po the Universal Church, nagbibigay po ito ng encouragement po sa kanila. It doesn't matter if I die, because the one who holds me is the one that was once dead but is now alive. Pangalawa, hindi dapat kami matakot dahil ang pinaglilingkuran po namin ay hari ng mga hari, and He is the powerful judge. Pangatlo, kailangan din matakot ang iglesia dahil hindi lang hahatulan ng Diyos ang mga hindi mananampalataya. Hahatulan din po niya ang simbahan kapag sila'y hindi nagsisi. So, that teaches us, hindi magkakaroon po ng paggalang o respeto ang isang tao kay Jesus hanggat hindi nila nakikilala kung sino si Jesus bilang Diyos at hukom. Itong Diyos at hukom ay madali lang isantabi kung hindi natin siya kinikilala. Itong Diyos at hukom ay pwede baliwalain lang kung hindi natin siya kilala.
Pero nung makita po ni Juan kung sino itong Jesus na kanyang pinaglilingkuran, napahandusay po siya na parang isang taong namatay. Because hindi niya kayang saluhin the glory and the majesty and the holiness of Christ. So that being said, mga kapatid, bagamat ito po yung naranasan po ni Juan 2,000 years ago, it still speaks today. Ganyan po ba ang ating paningin sa Panginoon? Do you view Him as a holy, pure, powerful, righteous God, Savior, and Judge? Or is He nothing more than si Jesus na namatay lang sa krus and that's it? Yung namatay sa krus ay may kakayahang magligtas. Pero yung nagligtas ho na yan ay balang araw hahatol din sa church. Kailangan maging handa ho tayo mga kapatid. Dahil babalik po ang ating Panginoon. So that being said, purihin po ang Panginoon at tapos na po natin ang Kapitulo 1. Bagamat mahaba ho ang ating pag-aaral, at least alam ho natin kung ano po ang nilalarawan ng bawat deskripsyon ng ating dakilang Panginoong Jesus. So that being said, do we have any questions nitong gabi that is related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Meron po ba tayong mga katanungan nitong gabi? Any questions po this evening? So, Pastor, yung angel who represent believer, yan ang nilalaman ng ibig sabihin ng pinabigta. Perhaps, yes. Perhaps po, yeah. Yan ang mas matimbang na interpretation pagdating sa pag-function ng apocalyptic literature. Yeah. Madalas ang mga anghel ang naging representatives. Yeah. Okay? Anyone else have any other questions this evening? Yes po, Brother Ray. Yung sa mga angels po, Pastor, na nabanggit nyo na kailangan nilang mag-report. So, paano po natin maano yung omniscience ni God? No? Yes. Bakit kailangan pa nilang mag-report? Kung ano po? That's a very good question. That is a very good question. Nakikita natin in some way parang it's antithetical. Kasi kung omniscient ka, why do you need a report from angels? Well, we could say is that everything that God does has a function. Ngayon, kagaya po natin, He doesn't need us. Pero nilikha niya pa rin tayo to be in a relationship with us. May mga nagtuturo that the reason why nilikha ng Diyos ang tao is because God is lonely. Mali ho yun. God is self-sufficient. Hindi niya nakaya, He doesn't need us. He's already perfect. Pero nilikha pa rin niya tayo to be in relationship. And bakit niya tayo kailangan for a relationship kung nandiyan naman yung Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo? That's enough. So ganun din po for angels. And palawakin din po natin, Brother Ray. God also sends angels to kill 185,000 Syrian men. God doesn't need angels to do that. Kaya naman niya gawin yun by Himself. And then sinabi din ng ating Panginoon in Matthew, hindi mo ba alam na pwede ako magpadala ng 70 legions of angels? Well, Jesus can rescue Himself if He wanted to. Pero dahil nga ito ang disenyo ng Diyos in redemptive history, these are things that I really don't know why God does what He does. Pero one thing is for certain po, Brother Ray, He created us, He created angels in this function for His glory. For His glory. Yeah. Okay, Brother Joel? Pastor, yung ano kaya naman siguro inutusan yung mga anghel na mag-ano. Kasi kung gusto ipakita ng Panginoon na siya yung hari ng mga hari. Sure. Diyos ng mga Diyos. Kaya nasa kanya yung authority. Sumusunod lang yung mga tauhan niya katulad ng mga anghel. Yeah. Di ba? Well, I mean, both pa ho. Yeah. Kasi ang Diyos, kaya tinawag siyang God of purpose di ba? Yeah, tama ho yun. And we could also say, Brother Joel, that kung babasahin po ang Colossus 1, napakalinaw ang mga bagay na hindi nakikita at yung mga bagay na nakikita, ang mga spirito, and etc., nilikha para sa Kanya. So all things were made for His purpose and glory. Yeah. Other than that, I really don't know any other answer but for His glory. Anyone else may mga katanungan? Brother June. Connected sa kanila. Kaya ba siya tinawag na God of the Army of Angels? Sorry ha? Kaya tinawag siyang the God of the Army of Angels, diba?
Yes, the Lord of Sabaoth. The Lord of the Heavenly Hosts, yeah. Yeah, siya ang commander po doon. Mama Tess, may tanong ho kayo. Meron pa bang anghel na nagbabantay sa atin? Well, base po sa nababasa ho natin sa Biblia, sabi ho doon that, do you not know that their angels report to my Father's face? So, I believe, sa itinuturo po ng Biblia, that the church has angels. Yeah. Pero walang binabanggit sa Biblia na pwede mo kausapin ang iyong anghel o utusan ang iyong anghel. Dahil may mga katuruan po ganun na nauutusan mo ang anghel. No, you can't. Hindi sila nakikinig kundi sa boses lamang ni Yahweh. So, tsaka mas malakas ang anghel kesa ho sa atin. It's very clear that we have angels that are guarding us. Yes. Regarding to sa angel who represent believers, yan ba tumutukoy lang doon sa mga anghel na nasa langit o yung katulad tayo, di ba, pag namatay tayo, tuturing tayo maging parang anghel. Yan ba kasama ba yan doon sa tutukoy doon sa seventh star, yung regalo? Yung angels po na binabanggit po dito, if this is correct, may access po siya both in heaven and on earth. Kasi isinugo ho sila to be the representatives of each church. So they have access both to heaven and earth. Yung katulad yung mga namatay na magiging katulad ng anghel, kasama sila rin. Okay. So yung binabanggit naman po doon sa Mateo 22, patungkol po yun sa magiging function po natin pagdating sa langit. So kung ang mga anghel hindi na sila, they don't need na mag-asawa o etc., pagdating po natin at the resurrection, hindi na kailangan po yung mga function na yon. So, hindi yan yung tinutukoy ng mga namatay na gumawa ng, These are good angels. Good angels ho yan, for sure. Kasi they are representing the church for God. And ang function po nila in apocalyptic literature, iahatid po yung mensahe to the seven churches through Christ. So these are good angels. Okay? Anyone else have, Kuya Saldi, may tanong ho kayo? Yes po, ma. Bakit sinasabi na yun daw namatay na mga bata ay mga anghel? Yung mga namatay po na bata ay anghel? Sanggol, bakit? Yeah. Well, ito po masasabi ko po na iba ang itsura at ang iba po ang disenyo ng mga tao sa mga anghel. Ang mga anghel po ay hindi nilikha sa wangis o likeness po ng Diyos. Tao lang ho. Pangalawa, kung sasabihin po natin ang mga sanggol, kamukha po nila ang anghel, which angel? Yung mga cherubim na maraming mata? Yung mga seraphim na 6 po ang pakpak? Which angel? So, I don't think that that would be correct. May mga reliyon, mama, that tinuturo po nila that si Cupid, who is a baby angel na may, it's not biblical. Okay? Kung makikita po natin ang itsura po ng mga anghel, kung idodrawing po ng mga kapatid, yung description po ng mga anghel sa Biblia, nakakatakot ho ang kanilang itsura. They are not cute by our definition. They are majestic, but not cute in our definition. Iba po ang kanilang itsura. Okay? Anyone else have other questions? Brother June. Meron bang designated angel sa bawat isa? Well, if I can recall correctly, ang sabi po ng Biblia, their angels behold the face of my Father. That's in the plural. Pangalawa, kung natatandaan po natin si Elijah, nung yung kanyang alipin ay natakot na sila'y pinaligiran po ng mga kalaban. Ang hiningi po ni Elijah is, Yahweh, buksan niyo po sana ang mata ng aking alipin. Nung makita po nung alipin, kung sino po ang nakapaligid po sa kanila, there was an army of angels. So there's more than one. Marami ho talaga. So I would say po, Brother June, that I cannot give you the definite answer kung isa o dalawa. But it does just say that angels do surround the church. They're there in our worship. We have to be careful kasi we don't know, baka we can entertain angels. Ayon po sa Hebreo 13. There's much to say, pero I cannot say that may designated
a specific angel. Perhaps angels ang pwede po natin sabihin. Okay? Anyone else po have other questions? Yes po. Ano ba yung sa 19, yung bandang number 3? Ano yung mangyayari pa lang? So, patungkol po yun, Nay, sa mga bagay na magaganap po in the future. So, mga bagay na hindi pa ho nagaganap ngayon. So, halimbawa, sa gaytong klaseng katuruan, yung point 1 is, yung mga bagay na nakita po ni Juan sa pangitain. Point 2, yung condition po as of now. So, kung ang condition po ng 7 iglesia ay ganoon at ang nilalarawan po nun ay condition din ng lahat ng iglesia for all time, nasa point 2 po tayo. Pero yung point 3, tumutukoy po yun sa mga bagay na hindi pa ho nagaganap, kagaya po ng pagbabalik ni Kristo, ang huling paghuhukom ng Diyos sa mga tao, and the new heaven, new earth. Yan, bahagi po yan sa eschatology that has not been fulfilled. Yun ang mangyayari. Opo, yung mga susunod na mangyayari na hindi pa nagaganap. Yeah. Okay? It's a very debated verse, pero I believe it's the most safest interpretation. Anyone else have any other questions po nitong gabi? Okay. Well, nawa po mga kapatid, nakuha po natin ang kahulugan ng ating mga binasa. Ang pinakabuod po nito is that the church has comfort knowing that yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran is a powerful Savior, righteous and holy, who controls all of history, and He is God. Magbigay na po tayo ng doxology sa ating Panginoon.